aktibo niyang hinahabol, she was courting Smartmatic to make sure na ma-undermine niya yung electoral system, ma-undermine niya yung election system at pumabor sa kanyang asawa na si Bongbong Marcos. Wala namang dito sa ginawa ni Lisa Marcos na aktibong nililigawan at kinukuntsaba ang nagpapatakbo mismo ng halalan. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, 3 beses para masiguro talaga na makuha niya yung pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Yun ang ibig kong sabihin. Kung nasa harap lang kita, sasampalin kita. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo mga kababayan. Sasampalin kita. Back to back. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Anong pinapakita dito? Na si Lisa Marcos was actively courting Smartmatic. Hinahabol niya si Smartmatic. Mula pa nung Smartmatic TIM official sa Pilipinas, si Cesar Flores, tapos si Roger Peñate, Alejandro Martinez. 3 beses, all before the elections. Aktibo niyang hinahabol, she was courting Smartmatic to make sure na ma-undermine niya yung electoral system, ma-undermine niya yung election system at pumabor sa kanyang asawa na si Bongbong Marcos. Wala namang iba yon. Wala namang ibang interpretasyon yon. Hinabol mo yung Smartmatic sa Pilipinas, pinamiting mo kami doon. Nandun din yung abogado ni Tambaloslos. Partner talaga niya si Tambaloslos dito. Tapos, nag-meeting naman si Cesar Flores. Kaya nga sabi ko sa Comelec, pag lumabas yung report ninyo, si Cesar Flores ang tao ninyo, yari kayo. Kasi nandoon talaga ako nung lumabas yung mukha ni Cesar Flores sa screen. Lumabas ang mukha ni Lisa Marcos sa screen. Kami nasa headquarters kami noon sa EDSA. Sa unang conference room bago yung office namin sa BPU, Vote Protection Unit. So, aktibong hinahabol ni Lisa Marcos ang Smartmatic para masiguro talaga niya na manalo yung kanyang asawa, undermining the election system. So kaya nga, brother, ang question ko, yes, Ate Claire. Yes, go ahead. So, alam mo, Davao, Cebu, nakita natin yung interest ng tao na pakinggan ang bawat mga speakers doon, bawat mga speaker na nagsalita. At masaya ako dahil mas malayo na yung nararating ng ating boses. Especially tayo, ikaw, yung pag-expose natin sa ginagawa nito ni Lisa Marcos. So, alam ko wala tayong kakampi sa gobyerno ngayon dahil hawak nila. So, ano yung option? Anong dapat gawin ng taong bayan na eto na, inilabas na natin? Ano ang the best way para mapanagot natin ito si Lisa Ahas Mags na ito sa 3 pagkakataong meeting na yon na kung saan sabi mo nga kanina, niligawan niya o kinasabwat niya ang Smartmatic during the time? Ate Claire, mga kababayan, to answer the question, balik tayo doon sa issue. How the issue is framed. So yung issue ngayon, mga kababayan, is noong halalang 2022, pumili tayo ng 2 pinakamataas na opisyal ng ating bansa. The President and the Vice President. So, ang question ngayon is, dito sa ginawa ni Lisa Marcos, na aktibong nililigawan at kinukuntsaba ang nagpapatakbo mismo ng halalan. Hindi isang beses, hindi 2 beses, 3 beses para masiguro talaga na makuha niya yung pagkapanalo ni Bongbong Marcos. At alam ko naman na hindi niya sinama si Inday Sara dito sa negosyasyon ito. Dahil ayaw niya kay Inday Sara in the first place, ayaw niya kay President Duterte. Malinaw yun. Sa mga sinabi mo, malinaw yun sa pagkakaintindi ko sa kanyang body action, sa kanyang mga pinagsasabi. Ayaw niya kay President Duterte, ayaw niya kay Sara Duterte. So, kung nakipag-negotiate siya sa Smartmatic, sino ang beneficiary doon? Siyempre, yung asawa niya at yung anak niya. 2 lang naman ang tumakbo sa kanila, yung asawa at anak. At hindi niya sinama si Sara Duterte dahil ayaw niya kay Sara Duterte.
And look at what she had done now. Yeah, You see? kitang-kita naman Makikita taong mo bayan. yung ano niya, yung galit niya. Gesture niya, yeah. Pinakita niya yan. Security. So, kung nakipag-usap siya sa Smartmatic, nakipagkonsabahan siya, walang kasali doon si Sara Duterte. Hindi kasali si Sara Duterte doon. Now, therefore, the question is, kung nakipagkonsabahan ng asawa ni Marcos para manalo siya, not once, not twice, but 3 times, at alam na alam ko yung ginagawa niya, can we honestly say that Marcos was legitimately and properly elected by the people? May dungis na, may bahid na, Yeah. may amats na yung kanyang pagkapanalo niya, yung kanyang mandato. Whereas on the other hand, malinis yung kay Sara Duterte. She won every vote that was counted. She won by her own right, by her own merit, every vote that was counted. Yung 32 million ni Sara, kanya yun. Totoo yun. Yung 31 million ni Bongbong Marcos, malaking question mark yun. Kasi nga sa ginawa ng kanyang asawa. 3 beses nakipag-usap kay Smartmatic, hinabol si Smartmatic, may dala pang technical guys. Ano ba pag-uusapan ko pagmanipula sa eleksyon? Tulad ng sinabi ko, hindi ko sinabing hindi nanalo si Bongbong Marcos. In fact, nanalo siya. Pero hindi 31 million votes. Inangat yung boto ni Marcos para dumikit kay Sara Duterte. Kasi kung mataas ang boto ni Sara Duterte at mababa yung kay Bongbong Marcos, people will look up to Sara Duterte as the true leader. Besides, ang predecessor niya ay Rodrigo Duterte. Ang potential successor niya ay Sara Duterte. Hindi siya pwedeng mababa siya in between 2 very popular leaders. Di ba? Si Rodrigo Duterte, President Duterte, si Vice President Sara Duterte. Tapos kung si Bongbong Marcos ay dito, mababa, na-sandwich siya ng dalawa. Parang merong sword of Damocles hanging over his head na pag nagkamali ka rito, pwede kang palitan. And that's exactly ang iniisip ni Lisa Marcos. So kailangan idikit yung boto ni Marcos kay Sara Duterte. So kung ganun, masasabi ba nating nanalo ka ng malinis? Nanalo ka sa isang tapat, malinis at marangal na halalan? Hindi. So ito yung issue ngayon na haharapin nila, mga kababayan. At ito yung issue na haharapin din natin. Kasi tayo naman ang pipili ng ating mga leader. So going by with the options available. Ano bang options pwede natin gawin? For one, pwedeng i-impeach si Marcos. Kasi hindi naman pwedeng mangyari na nakipag-meeting si Lisa Marcos na hindi alam ng kanyang asawa. That's true. Impeachment. Pangalawa, kuwaranto. You have no right to hold office kasi tinamper mo yung election system. O tinamper nyo yung election system. Hinabol nyo si Smartmatic. Pangatlo, against Lisa Marcos, pwedeng ipadisbar yan sa IBP. O tingnan natin, Committee on Bar Discipline. Ipadisbar mo yan dahil unethical, grossly unethical for a lawyer to manipulate the election system. Pang-apat, against Lisa Marcos, posibleng kasuhan ng election offense. Yun ang ibig kong sabihin. Kung nasa harap lang kita, sasampalin kita. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo mga kababayan. Sasampalin kita back to back. Pero brother, kung naalagas akong atubangan, laparuhon kita, nakalimutan kong ingon, back to back. Back to back. So, alam natin sa impeachment, hindi tayo uubra kasi hawak nila lahat. Yes. Di ba? Doon sa kuwaran to, paano natin gagawin yon? Supreme Court. Sa Supreme Court yan, Ate Claire. Pero, we're putting it out to the public kasi hindi na naman ako ang abogado. Maraming abogado dyan na nagmamahal sa bayan. Yes. Maraming well-meaning citizens na pwedeng maghabla ng kaso laban kay Marcos or kay Lisa Marcos. Aside from me, pwede kong kasuhan din si Lisa Marcos in a tit for tat. Yeah. So, pero siguro, kung ako tatanungin mo, ang pinakamabilis talaga na solusyon, kaya dapat tuloy-tuloy itong mga ating pag-iikot. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, iikot tayo sa buong Pilipinas. So, ang pinakamabilis yan,
yaan ang ano na yan, yung pagbuhat sa mga yan. Dahil nakita ko naman yung impact talaga ng taong bayan doon eh. You know, nag-travel pa ang iba from Manila to Cebu. So, talagang disgusted na sila. Kumbaga sa Ilonggo, grabe ang ila pagka-disgusto sa gobyernong ito. Actually, Ate Claire, yung mga leader ko sa biliran pumunta dito. Yung mga leaders ko sa biliran, matagal na akong wala doon. But my leaders remain the same. They are there. And pumunta rin sila kagabi, nagkita kami kanina. I made time to make sure na makausap ko sila, makapagpasalamat ako sa kanila. And remember, that is at their own expense. By the way, yung options, di ba sabi ko, impeachment, Coaranto, action against Lisa Marcos for unethical conduct, or for election offense. George Garcia, yan. Doon yan kay George Garcia, criminal offense. Yung panlima, people's direct action by the people, or direct action by the state by the people in the exercise of their sovereign rights. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.